Welcome to Transform Global Faith Ministries. Our vision is to see nations transformed. We are on the mission of transforming lives and transforming nations. We believe that change can be achieved by transforming one life at a time. Our ultimate goal is to fulfill the Great Commission of discipling the nations. Our message: at the heart of our ministry lies the gospel of the kingdom that Jesus preached. We are dedicated to spreading this message into all the earth and proclaiming the transformative power of the kingdom of God. Who we are? We are radical disciples who uphold truthfulness and obedience to God's principles and law. We are servant leaders who are willing to answer the cry for nation transformation. We cultivate and prioritize our God-given purpose as we strive to serve our gifts to the world. We are perpetual learners who intentionally grow in character, wisdom, and revelation. We raise up the youth to be the nation's future generation, to grow with the right perspective, to succeed and lead the next generation. We nurture transformed relationships built on the principle that we all work together in mutuality. We strive to grow in love and compassion above all else, for we value relationships more than issues. As we continue to dominate in the 7 spheres of influence, we are committed to raise up leaders, not members, who will manifest the culture and values of the kingdom of God wherever they go. Workers, not just believers, who are willing to accomplish the vision. Servant leaders, not just followers, who are equipped to equip others. We train, serve, and lead people to become authentic leaders in their areas of influence. We are not a religion. We are a movement. We are Transform Global Faith Ministries. Transforming lives, transforming nations. Welcome to the Hill of Zion! 2025 is the year of establishment. And this year, mas lalong titibay ang aming pagbabalita. So be updated on the latest here at TBN News. We bring you the latest headlines that are shaping our world this week. Let's get right into TBN News Flash. The week of fire sessions has been extended until the end of this month's prayer and fasting. Pastor Roy Oliveros also shared deep teachings on TGFM's core values, further deepening the leaders' understanding and commitment as they prepare to become God's end-time army. If we are really serious with our call, you must learn how to deny yourself, carry your cross, and knows how to lay down things. As we envision nation transformation, we as leaders continue to build up our character and spiritual discipline through our TGFM Weekly Habits. The teams of Pastors Robel and Maureen Bello, Jen and Chris Alicante, and Aaron Larilla gathered once again at our TGFM Prayer Mountain. Despite the cold winds, the leaders felt the strong fire as they ascended in the spiritual realms during their intensive prayer in the Spirit. Grab the opportunity to join in ascension with your teams at our TGFM Prayer Mountain. During last Saturday's TYG Empowerment Afternoon, Pastor Ram Coliano shared about the power of discipleship. TYGs, do not miss your weekly training. This is every Saturdays, 3 p.m. at the TGFM Training Hub.
Last Tuesday in our D-Finishers Batch 3 training, TGFM leaders shared their powerful testimonies on their discipleship journey, empowering leaders to push through the process of being a disciple. D-Finishers Batch 3, do not miss your weekly training. This is every Tuesdays at 5:45 p.m. via Zoom. Last Thursday, we kicked off our Life Hacks Beyond Virtual Training Batch 6. During the first session, students were able to share their expectations for this program. Led by Mr. Roy Oliveros, an atmosphere of authenticity was established through questions and sharings of thoughts. LHB Batch 6, get ready to discover your potentials in this training, which is every Thursday, 6:30 p.m. via Zoom. TGFM Nation continues to expand the gospel of the kingdom as we establish new Symbalais across the Philippines and around the globe. We warmly welcome all Symbalay attendees and life group members. TGFM leaders are continuing to develop our own Marahan community. These are the latest updates on the project. Remember, let us continue planting your seed for the Marahan Community Project. Your investment on this will go a long way. Connect with your leaders and team pastors for your schedule of visit and land cultivation. TGFM Nation, are you looking for a way to stay connected and updated with everything happening at TGFM? We've got exciting news for you. Introducing our very own TGFM app, your all-in-one platform for staying engaged and informed. Download the TGFM app through the Google Play Store or the App Store. Just search Transform Global FM, click download to install, and complete your profile details. With the TGFM app, you'll never miss a beat. Stay updated on upcoming community events. Access our daily devotional Bible readings, Symbalay or house church topics, Life group materials, D-Finishers recording, and even our daily morning prayer live feed. Download the TGFM app today and join us in our vision of transforming lives and transforming nations. All at the tip of your finger. Perfect day, everyone! I'm Liza Dailo. I am 53 years young. I am a licensed massage therapist. At the same time, I am an entrepreneur. Before my first divine encounter, na ako'y nakarelasyon sa La Union, Pacoato. 12 years me nag-live-in. At first, okay kayo kay happy ko, pero kadugayan, nahimo na siyang bayolente. To the point nga, gitutukan ako niya og baril. Pero mulaban jud ko sa iyaha, patay kong patay. Pero grabe na ang conviction sa ako. Every time magsimba mi sa dakong simbahan, ang topic ni Father kay about adultery. Hadlo kayo ko ato, dili na ko katulog. Kay naas ako ang isip is, maato jud ko sa impyerno kung dili ko mahawaan ni na relasyon. Dito ko nakapray na, Lord, kung tinuod jud ka, hawaan ko ani na sitwasyon. Tabangi ko, Lord, kana lang akong prayer. Praise God, kay naa jud panghitabo nga gihimo si Lord para makalingkawas ko ug nakaabot ko balik diri sa Davao. Gikapoy na ko og dala-dala aning mga baggages sa kinabuhi. Giuhaw na ko sa presensya sa Ginoo. Nangita ko og simbahan nga mabati na ko iyang presensya. Mao nagpray ko, Lord, kung tinuod jud ka, hatagi kog church nga mabati na ko ang imong presensya. Pagka September ato, na ako nakaila sa akong gisuldan nga trabaho diri sa Davao. Nag-i-invite ko niya mag-cell group daw kami. Cell group ang tawag sa una, life group na karon. Diha ako na-win sa cell group. Ang tuloy-tuloy na ang proseso. Naka-divine encounter jodayon ko. Grabe ang healing sa akong heart. Natanggal tanan baggages. Nasukad bata pa ako gidala-dala. Nabati na ako ang inner healing to the point nga pwede ko makalupad sa kagaan sa akong gibati. Sa deliverance session, kay literal jud na nigawas ang mga demon sa akong baba. Kay gikan sa akong belly, ninggawas sa baba. Hapit nagisi akong baba sa kadako o kadagan sa ninggawas. Dili jud na ako ito makalimtan kay na-deliver jud ko sa mga espiritu na nigapo sa akong kinabuhi. Yun ang miracle sa ako. Na-deliver ko sa tanan kasakit. My miracle started sa DA until now, miracle after miracles.
kay nagkasakit ko og Bell's palsy tung January 2015. Amazing kaayo kay ang uban tao dili mabalik ang hiwi sa ilahang nawong, pero sa ako kay 3 months lang naayon ako. Praise God kaayo. Kabalo ko tungod to sa mga prayers sa mga pastors ug mga kauban nako diri sa community. After DE, na ay mga persecution. Ako pa yung kuya ang gigamit sa enemy para i-test ang kabag-uhan nako. Tingala akong kuya kay dili na ko mutubag sa iya bisag unsa pa nga bully niya sa kuha. Mutong na lang ko, i-practice na ko ang self-control. Nag-ask jud ko og grace nga mapasa na ko ang test. Og salamat sa Dios kay nadala na ko akong kuya kay Lord og naka-encounter pud siya. Og tungod kay naka-learn pud ko mag-pray and fast, ang akong younger sister og ang iyang anak nagikan pod sa Luzon kay nakaabot jud diri sa Davao og niya sila nagaserve na kay Lord sa ilahang mga skills and talents. All glory belongs to the King Yahusha. Amen. Again, I am Liza Dailo and my prophetic name is established by covenant to the King. Hingpit nga adlaw mga kasimbalayan. Magiusa kita karon sa paghatag og himaya ug pagpasalamat sa Ginoo. Ang iyang mga buhat hingpit ug angayan nga atong pagahinumduman. Sumala sa mga salmo, pasalamatan ko ikaw sa tibuok kong kasing-kasing o Ginoo nga akong Dios. Sangyaw ko ang imong pagkagamhanan hangtod sa kahangturan. Pagkadako sa imong gugma nga walay paglubad alang kanako. Mag-awit kita uban sa kalipay o pagpasidungog sa Ginoo. Atong ipahayag ang iyang pagkamatarong ug kadungganan. Magpadayon kita sa pagtugyan sa atong kasing-kasing ngadto kaniya. Ginoo, ikaw gihigugma, kanunay gipangita, niining dughan ko.
higpit nga adlaw kasimbalay. Una sa tanan, daghang salamat Pastor Roy and Pastor Rochelle sa higayon nga inyong gihatag nga makapadayag sa kamaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi pinaagi sa prinsipyo sa pagbalik sa ikapulo. Sa tuig 2010, sa pag-apil nako sa Divine Encounter, nako nasabtan ang prinsipyo sa pagpanghatag nga ang kasulbaran di ay sa kapobrehon ug sa daghan pang klasing kalisod kay ang pagpanghatag. Nakasulat sa Malakias 3:10, dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayod ang mga panalangin. Diri nato makita nga abrihan sa Ginoo ang bintana sa langit ug bubuan gyud ta niya sa iyang mga panalangin. Apan ang baliktad ani kay maupod ang mahitabo nga kung dili nato dalaon ang ikapulo ngadto sa templo, masarado ang langit sa pagbubo ug mga panalangin sa atong kinabuhi. Maong grabe gyud ang atong kalisod, taliwala sa atong mga grabe nga pagpaningkamot tungod sa wala pagtagad sa sugo sa Ginoo. Sa akong pagpanghatag, naabrihan gyud ang bintana sa langit sa mga panalangin. Sa tuig 2017, gihatagan ko sa Ginoo og negosyo, Isofor Tutorial Center nga karon 7 years nang nagserbisyo nga wala ko'y bisan piso nga gigawas nga kapital sa pagmugna sa maong negosyo. Karon mas gipanalanginan sa Ginoo kay gihatagan mi niya og ikaduha pa na branch. Makalipay kaayo pa malundungon nga bisan pa wala ko nagaadto sa una namo nga branch kay mas gipili nako nga maging full-time mom sa akong anak. No kadawat gihapon ko og ginansya og makahatag gihapon ko og ikapulo og first fruit bisan pa man wala kaayo ko nagaadto didto. Diri nako nasabtan nga wala ta gitawag sa Ginoo nga mahimong tang sulugoon sa kwarta. Nga halos dili na mga tulog aron lang makakwarta nga pangbayad rapod sa mga utang. Pwede di ay ka makapangitag kwarta nga dili magkalisod-lisod. Ang susi kay ang pagtuman sa sugo sa Ginoo nga ihatag kaniya ang ikapulo sa atong mga kita. Usa pa sa panalangin nga akong nasinati kay ang pabor sa among kasal sa tuig 2022. Nga bisan pa man isa lang kabulan og tunga ang among pagplano og preparasyon, gihatag gyud sa Ginoo ang tanan namong gikinahanglan. Og upat ka bulan gikan sa among kasal, gihatag sa Ginoo ang among unang baby. Ug tung niaging tuig 2023 September, gipanganak nako ang usa ka healthy baby boy nga grabe pod ang pabor nga nahatag sa amoa. Ang gibayaran namo sa ospital sa pagpanganak kay 20% na lang compared sa total na bill. Og isa pa nga gihatag sa Ginoo sa ako kay ang luna sa Tambubo nga 1,000 square meter nga fully paid, wala joy utang. Dili nako maisa-isa sa kadaghan na panalangin nga gihatag sa Ginoo sa akong kinabuhi tungod sa pagtuman sa prinsipyo sa ikapulo. Sa ikaduhang Korinto 9:6-8, timan-i nga ang nagpugas og jutay mag-anig jutay, apan ang nagpugas og daghan mag-ani og daghan. Busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto ug dili magsubo o magunahuna nga gipugos siya kay ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag ug ang Dios makahimo pagbubo sa tanang grasya nganha kaninyo aron kahatagan og katagbawan ang tanan ninyong panginahanglan og makahatag kamo nga madagayaon alang sa tanang maayong buhat. Busa ayo nagpaulahi, manghatag na ta. Come on, let's clap our hands for Jesus! Come on! Yes, Jesus! Say, I know I don't mind if I
Wala kay susama, lalala kay susama. 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 Bisagot sa mga panahon, bisagot sa mga higayon, bisagot sa mga sitwasyon, ikaw lang ako. Bisagot sa mga panahon, bisagot sa mga higayon, bisagot sa mga sitwasyon, ikaw lang ako. Bisagot sa mga panahon, bisagot sa mga higayon, bisagot sa mga sitwasyon, ikaw lang ako. Ikaw ang nailain pa. Ikaw ang nailain pa. Bisagot sa mga panahon, bisagot sa mga higayon, bisagot sa mga sitwasyon, ikaw lang ako. Bisagot sa mga panahon, bisagot sa mga higayon, bisagot sa mga sitwasyon, ikaw lang ako. Ikaw lang ako. Ikaw lang ako. Ikaw ang nailain pa. Gusto og instant nga resulta, dili gusto og proseso. Adunay mga rason jud nganong gapaningkamot pagyapon ang mga tao sa pagkapot sa ilang mga panginahanglan nga dili manunta na kinahanglan bukdon or unahon. Number 1, nagtuo ang mga katawhan nga ang gingharian sa Dios mao ang pag-apil sa usa ka Kristohanong relihiyon. Una-huna sa uban manggod nga ang pagsimba ug ang pag-apil sa mga relihiyong panagtigom matag semana mao ang pagpangita sa gingharian. Basta makasimba lang, tapos makampo, tapos magbinutan, ana ka sa gingharian, di man na mao. Mao daghan na prostrate. Kaya wala man sila'y makita na kausaban. Ikaduha, walay klarong pagsabot sa konsepto mahitungod sa gingharian mismo. Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. Ingon diya, ang bata na tao kanato, ang anak gihatag kanato. Ang gobyerno anaa sa iyahang abada. Og nganlan siya maalamong magtatambag, Diyos nga gamhanan, amahan hantod sa kahangturan, prinsipe sa pakigdait, iyang gobyerno ug ang walay katapusang pakigdait. Mao na ingon si Kristo sa iyang una nga pronouncement, pag hinulsol kamo kay ang gingharian sa langit ania na. Ingon si Jesus ba, pag-uwa ang inyong mga alimpatakan ug mga una-huna kay niabot na ang gingharian. Mao na iyang mensahe. Kay ang gingharian usa ka konsepto o sistema nga dapat natong tuhuan. Mao na ikatulong nga problema tungod kay gusto nila instant, dili sila makahulat. Gusto og instant nga resulta, dili gusto og proseso. Number 4, walay pagsalig ang katawhan na ang Biblia mao ang pulong sa Ginoo na hari sa tanan. So matingala ka ngano na ay mga pangitabo nga di nato makontrol, pangitabo nga di nato masabtan, tungod kay naglapas ta sa balaod kay wa man tay kalibutan nga ang pulong sa Ginoo balaod di ay. Ug napay isa ka rason, ikalima, walay kalibutan sa kinaiya sa usa ka hari. Ang atong Ginoo mao'y hari, ang otoridad sa hari hingpit dili mausab, tungod kay hingpit ang otoridad sa hari, ang iyang pulong mao ang balaod. Mao ni ang maayong balita na among isangyaw 9 weeks na kay para masabtan ninyo nga wa mo ilaing dukdon karong tuiga, wala mo ilaing i-prioritize,
wala mo ilain unahon para maestablisar mo kamo nga mga katawan sa Ginoo na makabaton mo ug kanang freedom, maka-experience mo unsay mga benepisyo sa gingharian, kinahanglan unahon nimo ang gingharian. Hingpit nga adlaw TGFM Nation. Perfect day and greetings all the way gikan dinhi sa atuang Hill of Zion. Tanawon ninyo ang atong palibot, ang akong background, no? Tanawan niyo dagtarong kay naradahin yung mga balay-balay, no? Naraman mi dapit sa taas sa bukid sa syudad sa Davao, no? Dili ni sa bukid sa Maskiasa, but dinhi ni siya sa formerly Shrine Hills, no? So formerly Shrine Hills karon Zion na. Okay? So samtang ang Ginoo nga naga tinguha siya nga maestablisar ang iyang sanktuaryo sa inyong mga panimalay, iya pod gusto nga matukod ang iyang Zion dinhi sa ibabaw ni ining kining bukira, no? Kini nga hill dili sa shrine, mao nga dili na nato nitawgon na nga Shrine Hills kundi Zion Hill na. Inay mo tapad Zion Hill, come on. So gikan sa bukid sa Zion, akong ginadeklarar karon ang kalinaw sa Ginoo nga magapuyo dinha kaninyo diha sa inyong mga simbalay, sa inyong mga house church, life groups, or bisan asa man mo karon, no? Ang kalipay sa Espiritu Santo nga atong ginadeklarar permente ug ang kalinaw nga gikan mismo sa gingharian magapuno kaninyong tanan samtang atong sugdan o abrihan ng atong mga kasing-kasing para dawaton ng iyang pulong, no? Ang kanang pulong sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Kabalo man siguro tatanan na, kabalo naman ta nga ang pulong sa Ginoo mao ang balaod sa iyang gingharian. Mao na nga mag-declare ko, no? Mag-amin mong tanan na akong ginadeklarar karon matuman ang iyang gingharian, ang iyang pagbuot, kabubuton dinha sa inyong mga kinabuhi ug sa inyong mga pamilya ug sa inyong mga panimalay ug sa ngalan sa gamhanan nga ngalan ni Hesukristo nga hari ang tanan moingon. Amen. Amen. So para nindot ang atong pagsugod, okay? So naanad ta karon, no, magpadayon ta, no, kini atuang series nato nga atong pagtulunan, the original gospel, ang original nga maayong balita, ang original nga ebanghelyo. O naanad ta sa 10 weeks na karon, no, kanapulo ng kasimana. So sa mga first timer diha, we welcome you, no, sa mga second timer, third timer, ug sa mga especially sa atong mga facilitators ug hosts. Good job, no? Good job. Magpadayon kita, no? Laban lang tayo mga besh, okay? So last week natong isgutan, natukian nato ang gi-highlight nato ang pangutana ngano ang mga katawhan karon gapaningkamot og bukod sa mga butang nga supposed to be, no? Ang ilang dapat unahon ang gingharian sa Ginoo. Ngano man gid gapaningkamot sila bukod ang mga dapat di man dapat gugdon. Sayod man ang kasagaran nga mismo si Ginoong Hesus na ang nagingon nga ang gingharian kinahanglan unahon nato pagpangita, pagsik, pag-prioritize ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanan iyang gipromise tanan butang nga atong kinahanglan or panginahanglan idugang lang kini kanato. Ngano man jud na halos na ibubo isabwag na nato ang atong mga kinabuhi, no? Aram lang para lang gyud makabaton ang mga butang nga di man pud ni mulungtad ug di mahanaw ra man pud makawat pa jud. Nabata diha, no? So atong nasayran, no, nga ang kasagaran ng mga tao aduna di sayop nga pagtan-aw or perspektibo sa gingharian ug wala po sila klarong pagsabot mahitungod sa kinaiya sa hari. No, kay ang atong pagtanaw kay Kristo manluluwas lang man, dili man hari. Hello, nayuban kabalos lang hari, mutawag sila Haring Hesus, pero wala sila tinuod na pagsabot og kalibutan unsaon pag-atubang o unsaon pagpuyo atubangan sa usa ka hari. Wala tay klaro nga concept, no, kay democratic man ta. No, ang ato pamalaod ni sa nasyonal, democratic man, presidente man. No, gabi pa man gani kay ta makapanglibak sa atong presidente. Di ba nato na pwede mabuhat sa atong hari? Kung hari, dili din pwede kay testingin daw
panglibak sa mong hari, di ba putlang kagulo. Oh. So wala gitay karong kasabutan, no? May tungod sa gingharian. Mao na nga natural kaayo nga dili po nato matagaan og bili, dili nato matagaan og pagtagad og importansya ang pulong sa hari. Oh. Ka-remember mo, di ba? Sabtan man nato na before na ang gobyerno sa Dios o sa kagingharian. Oh, ang Dios mao ang hari ug ang pulong sa hari mao ang balaod. Oh, so ang bisan kinsa man maglapas sa balaod, kabalo kita nga dunay silot ug naay samputanan. Ngani consequence mao kasagaran tao karon gasuffer sa mga consequence. Napay uban nga mga tao adunay sayop nga pagsabot sa Biblia. Masking mingon tag Kristiyano na ta, pero dili tanan kasabot sa Biblia. Nagtuo sila nga ang Biblia usara ka kaning history book o religious nga book nga nag-record sa mga milagro o mga gahom sa Ginoo sa karaang panahon ug wala na kini kalabutan sa atong panahon karon. Mao na ilang una-una, mao ang ilang kinabuhi, buhi ra. Tanaw mo tapad di na mao, okay? Na mga tao karon buhi ra ang mga katawhan kay wala makasimba, makapaminaw sa pulong matag Domingo ra. Tapos lapos na pod, no? Pikas dunggan. Wala may klarong pagsabot. No, ang uban pod makaamgo or makarealize man lang or makonsensya, makonbiktar man lang, pero kadyot pod wa po'y mabuhat. Balik ra gyapon sa unsay naandan. Dawat na lang ug naay di maayo nagapangitabo sa kinabuhi. Laban na lang para muna na lang tumingon na laban na lang besh. So, ang uban nagtuo nga ang kasulatan para lang pod sa mga pari, para sa mga ministro nga gitawag sa Ginoo. Mao po na ang konsepto. Wala sila kasabot na ang tanan tao man gitawag man gid sa Ginoo. The fact, no, ang pagpamatuod nga naa ka, naga-join ka karon, nakapaminaw ka kanako. Mao na siya ang senyales nga gitawag ka sa Ginoo. Sige daw, kinsa man day ang gusto nimong manawag nimo? Gusto nimo ang yawa manawag nimo? Di na manawag ang yawa nimo. Pangutanong kung ano? Iya naman ka sa yawa. Lisod na sabton, lisod na siya dawaton, pero wa ta kabalwagid kalibutan ng mga tao nga naata sa iyang gingharian. Bitaw tawgon ka sa Ginoo, tawgon ang katawhan, kay nga naman, wa man ta sa gingharian sa Ginoo. Na baka diha, nakaunaw na, baka ana, nakaamgo baka ana ang mga pangutana, nga naman daw tawgon ka sa atong Diyos nga hari be. Tawgon ka asa gikan. Tawgon ka gikan sa asa. Pangutana ko kung asa. Gingharian sa kangitngit. Gikan ka sa gingharian sa kangitngit. Ginatawag ang mga katawhan, gikan sa gingharian sa kangitngit, balhin din sa gikanrian sa iyang bugtong anak. Sa kahayag. Gikuha, gusto kanyang kuwaon sa daot nga sistema aning kalibutan na. Sayod ba mo nga ang demonyo ang gadumala aning kalibutan na karon? Mao to akong statement. Mao na ang problema. Kay kasagaran kanato, wa jud tay kalibutan nga nabuta na dayta sa kamatuoran nga kita napailalom sa gingharian sa kangitngit aning kalibutan na. Diin na si Satanas mismo ang nagdumala o mao'y naghari. Siya biya ang hari sa kalibutan. Kabalo ba mo, ana? Tahan to sa pulong, ha? 2 Corinthians 4:4. Okay? Ingon dire, si Satanas. Tanawin mo tapad. Di na mao, ha? Si Satanas nga mao ang Diyos ni ining kalibutan na. So, klaro? Si Satanas daw mao ang Diyos ni ining kalibutan na. Nakabuta sa mga hunahuna. Actually, ang word na is nagbuta. Giblind ba? Nagbuta sa mga hunahuna sa dili mo tuo. Muna, dili ka mag-wonder ang mga tao, dili mo tuo dayon sa Biblia, dili mo tuo dayon sa Ginoo, kay tungod na butahan ni Satanas. Dili sila makakita sa mahimayaong kahayag sa maayong balita. Wala sila makasabot sa mensahe bahin sa himaya ni Kristo nga mao ang hulagway sa Ginoo. Na mga pipila di gimutuo nga si Kristo mao ang Ginoo. Mao na problema kay nga naman nabutaan man. Bound man ta sa kaning gingharian nga diri sa kalibutan ra. Mao na ang Ginoo, kabalo man siya nga
sayod man siya nga iyaha kaniya, mo na tawgon jud ka, mo na magpasalamat ka nga gitawag ka. Ina mo tabad magpasalamat ka. No. Okay? So ang atong pagtuo manggod nga ang mga butang nga atong makita, no, kining ato ang mga ginabuhat o ang mga tinguha nga gusto nato makabot, no, kadto gusto nimo ni, gusto nimo to ana. Abi manggod nato nga murag gihikawan ka ba, murag bag ka nang giluiban ka nga di ginato na siya makuha. Actually, gi-prepare man na para tanan sa tuwa. Kaya lang dili nimo na dapat unahon. Kaya ang gingarian man dapat ang unahon, nabata diha. Oh, so mao nga dili nato makita og masabtan ang maayong balita sa mensahe ni Kristo kay nabutahan man ta. No, especially aning pagtapot sa atong mga gusto. No, so kung buot hunaw-naon, ang kasagaran pod na mga nakakabot na, no, nakuha na nila ilang mga gusto ba. Pero kung taon nimo ilang mga kinabuhi, di man gyapon sila kontento. Wa man pud gyapoy kalipay. Oh, wala ay kalinaw. No, ang uban nangasakit na. Naba mo diha? Ang uban gani kay tungod sa di masabtan gyud, magpakamatay na lang, mag-suicide na lang. Oh. So kasagaran ka nato maura ni mga hinungdan nganong irritable ta. Nganong mapungot dayon ka, masuko dayon, sigirad ka suko, high blood diri, high blood dito, ug masking unsa na lang ang mga sakit, no, tungod sa stress. Tungod sa depression. Oh, kung imong pamalandungan karon, oh, kabubuton ba na sa Ginoo? Masakit ka? Ha? Kabubuton ba sa Ginoo? Ma-depress ka? Dili. Di man na wala. Di, puro tanan anything na mga negative jud, dili na iya sa Ginoo. Oh, pero tungod kay wa may mabuhat ng Ginoo, kay ikaw may nagbuot. Oh, mo na ang Ginoo karon, pag makita niya karon nga wala na, wa na kay kaya, tawgon na kaniya. Balik saya kay naa dito ang tinuod na kapahulayan. Mabata diha? Mao ba na ang gusto sa maayong hari nato nga magproblematan tanan, magpermintil lang ta, magsigugkod og utang? Ha? Gugdon tag Bombay? Di man siguro. Di gyud siguro. Di jud na siya tinuod. Mapasanginlan pa man nato ang Ginoo ana, usahay. Ay mga tao ba mapasanginlan pa ang Ginoo na maoy nagsilot nila na muna-munang panawag niya sa katawhan nga. No? Imagine mo na ang Ginoo muna-munang reach out sa mga katawhan niya gamit ang mga ministro. Oh, gamit ang iyang mga kinsa pwede magamit niya ng mga katawhan. Pero wala jud. Ang problema, ang mga ministro mismo na kulang pud kaalam. Kulang pud og pagsabot, utlo pud ga struggle. Maong perti kayo nga ay, nako, ang Satanas perting pang-harvest good sa unang panahon pa, hantod karon. May na lang kaya na nakasimbalay. Ha? May na lang jud nga na nakasimbalay, inay mong tapad. May na lang jud, may na lang, ha? Ha? Kapaminaw ka karon, ang uban sa inyo ha, murag galukso-lukso sa imong kasing-kasing nga murag ako man ginang istoryahan niya. Ay, ikaw jud, wa may lain. Ha? So, wala ko gapangigo, pero maunay ka maturan. Mao na ang nasa kahimtang nga sa atong gisgutan, may go jud. Hindi ka dapat masuko, maginusol ka. Naba mo diha? Hello. Naba mo diha? So, gilimbungan ta. Nailad ta ba? Nailad ta. No, nailad ta. Grabe ka mangingilad si Satanas. Mora man ginayang trabaho, mangilad. No? Gahuna-huna na lang na atong una-una, murag normal na lang siguro ning tanan, no? Nga atong dawaton na lang ni siya ng kaninga kahimtang. No? Mo na ang una-una sa to kasagaran mga tao na mo gyud ning normal na anita na tao man kung pobre, mamatay kung pobre. Oh, moingon ka diha karon nga mao ra man ning kaliwat namo nga masakiton akong papa may sakit na inani automatic yun ang hereditary. Wa mo na sayod na tunglo man na gikan sa yawa. Tungod lang gid na sa atong pagka-ignorante, walay klarong pagsabot. Abi na to, normal raning mapalibutan tag pobre og magdako ta sa kapitos. Oh, abi na to, normal raning maglibog ta sa kinabuhi, normal raning mabalaka, mahadlok, maguol, og magbatyag og abi na to normal na ning kakulangon halos sa tanang panahon.
Oh, di man na siya normal. Inay matapad, di na normal. Maoper tayong daghan ng mga pangutana nga gatuyok-tuyok sa imong manahuna. Unsa naman jud ni? Asa naman ta padung ani? Nga ba nakapangutana ba kana? Normal na sa katawhan nga walay nuod na pagsabot kay nabutahan sa gingharian sa ngingit-ngit. Mo na ang uban, mingon na lang, ay, move on lang ta pre. Yes, mag-move on ta, pero dapat dunay kaalam. Hindi mo dapat na kaalam. Come on. Ha? Okay, kay dito mo sugot na ang uban kay wa na masabtan mo na nga mabuang na lang. Mabuang sa bisyo. Unya kung mangita ta og tambag, napod tay magitaan og tambag, pangutanan na tog tambag, naman yung mga daghan kay mga motivational speakers karon. Ingnan naman pug kanila, ay be positive ra brad. Ha? Padayon lang. Tudluan pa kanila og pagsulti nga okay ra, ingnan na sila nga okay ra kayo ka og maupod ang imong isulti sa uban masking dili sumura ra kanila gitudloan nga mamakat. Na may mga tao karon na kumusta na ka brad? Okay kayo. Hindi good. Ano man kay mao may naandam be positive lang. Nya negative ang sitwasyon. Madaba din nagpositive lang. Napayuban ng mga relihiyosong ministro, mga ministers, ingnan labog kanila dawat lang nay kabubuto ng Ginoo. Dawat lang na sa kamatuoran, realidad man na siya. Og lantawan na lang ang mas maayong kaugmaon. Laban lang. Ana pod. No? Batagaan lang kanila bersikulo. No na ang Ginoo nahigugma kanimo, no? Unsa man ang imong gigutlog karon, nara na siya, ayaw ra na siya unsa mo labay ra na siya, do na pay kaugmaon, nindot man na siya. Pero dapat may solusyon. Naba ka diha? No, ang kadaghanan kaninyo nga nagatan-aw karon puno na mo sa kalibog, wala kabalo kung asa ug unsay buhaton ug asa magsugod. May na lang kay naa ka sa simbalay. May na lang kay naa ta rin nagkita ta. No? No? Usahay ginauna-una nga dawato na lang, ayaw na dawata, yung dapat ayaw dawata. Naapay nindot diha. Sayod kasi mong kasuluran nga naay nagasyagit diha nga dili ni mao. Naay mas nindot na kinabuhi. Nabata diha? Asa naman ang gingon sa Biblia nga si Jesus nag-ani para matagaan tag kinabuhi nga magadayaon. Dili man na kinabuhi nga kapitos. Pero again, ang kasagaran karong panahon nagikapoy na pod. Gikapoy na sila pagtuo ba. Murag sugot na lang na ani na lang jud ta ni, mao lang gid ta. Wala man tay mabuhat kay mao ra jud di siya. Murag dawat-dawat na lang ba. Wala na mabuhat, Murag ang importante sa ilaha, importante na lang nga walay daotan nga ginabuhat, basta maayo lang, okay ra, aprobado base sa mga pananaw sa mga kadaghanan, fights na. Ana lang una-una. Pero kung timan-an nimo ang pagbuhat og maayo, usahay mauna ang hinungdan nga dili nato mabuhat ang sakto. Halo? Tanawara na. Kasagaran sa ang pagbuhat og maayo, mauusahay hinungdan nga dili nato mabuhat ang sakto. Kay dili man tanan maayo sakto. Ang pagbuhat og maayo dili kanunay nga sakto. So, unya tanawon ni, wala pod ta gitawag sa Ginoo aron lang magminaayo or magbuhat og maayo. Gitawag ta sa Ginoo o sa Dios aron buhaton ang unsay iyang katuyuan ug unsay disenyo para kanatong tanan. Hello, napa mo diha? Ha? No, imagine mo na gisulutan tag pinasahi nga panglawas. Dili pareha sa ubang mga minugna niya nga mga mananap. Pinasahi gid ta. Tanawon mo tapad. Pinasahi man na. Pinasahi na gabinuhat sa atong Ginoo. Kay ngano man para sa iyang katuyuan lamang. Ang problema kay magbuhat man tag ato ang katuyuan. Mo na magtarong ta karon. Napa mo diha? Ha? Okay, para makalihok kita sa hingpit og epektibo. Sumala sa katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kabalo man ka, dili man ka sekanhan, nga murag sakyanan. Ang sakyanan ra may murag na sekanhan. Nga murag okay pa, ang maayo pa ang kondisyon.
No? Tanawa na ang sakyanan, manufacturer, sa mga manufacturer. Dili man na nila i-release ang bagong sakyanan kung dili na siya mo function perfectly. Oh, so kung ma-release na siya, gina-expect na siya nga perfect na, hinpit na siya. Wala na backlash. Ha? Mabitaw nga pauban na jud na siya og kanang, di ba, sa pag-release sa sakyanan, naagi na kauban na manual. Oh, para basahon nimo, kay para makita nimo unsa-unsaon pag-maximize aning sakyanan nga imong napalit, unsay mga functionalities ani, kay para dili ka maglibog. Oh. So parehas na sa proseso o prinsipyo sa atong kinabuhi. Wala ka magikan sa liki sa kawayan. Ha? Hello? Doon na kay source. Ang atong source, ang atong Ginoo. Siya ang atong manufacturer. Ingon sa Biblia, tanawa niya. Efeso 1:4. Bisan sa wala pagibuhat ang kalibutan. Gihigugma na kita sa Dios o gipili na kita diha kang Kristo aron mahimong balaan o walay ikasaway diha sa iyang mga mata. Gigugma daw ka, gidugma ta o gipili pagyud. Before pagibuhat ang kalibutan. Remember, asa man gisend si Lord sa kalibutan, di ba? For God so loved the world, tama? Gisend si Lord sa kalibutan. Kaya asa man kagikan? Sa kalibutan. So before pa ka nabutang sa kalibutan, gigugma na ka o gipili na ka sa Ginoo. Ay nako. Pamalandungi ra gud na. Paminawa na, pamalandungi. Dili ka gikan dili na gikan sa kuha, gikan na sa kasulatan, gikan na sa pulong sa Ginoo. Tao man guro, tao man jud ang gasulat ana, pero inspired na sa espiritu sa Ginoo. In fact, ingon sa Biblia, gininhawa sa Ginoo. Tanawa ni 2 Timoteo 3:16. Ang matag kasulatan gisulat pinaagi sa Espiritu Santo. Ang ginhawa sa So kung naay ginhawa sa Ginoo, edi naay ginhawa sa kinabuhi. Nakahunaw na bata na. Ang problema, kay wa man ta malandong anang ginhawa sa Ginoo. Ang atong ipamalandungan man ang ato arang kinabuhi. Mo na naglisod ka og nagbuhi-buhi na lang. Kung ang kalibutan nagaingon na wala kay bili, wala kay pulos, no, maot ka o sara ka sa mga gadugang-dugang ra ka ri, nagdala ra kag sagbot sa katilingban, unsa pa man ilang ginasulti diha. Pero sultihan ta ka ingon sa Biblia ganina, di ba? Ingon diha, sa mata sa Ginoo wala kay pakay. Bililhon ka, giandam ka o gitagana ka alang sa iyang katuyuan para magamit sa iyang katuyuan niining katapusan nga mga adlaw. Kung mga pagampo ang masabtan ninyo ni. Mao na ang kinahanglan mutubo jud ka sa kahibalo, knowledge ba? Some of us daghan ka tuwa, kasagaran nato mga knowledgeable man ta, no? Edukado man ta. Pero kining klase nga kahibalo dapat ang imong unahon pagsabot. Para kabalog ka mo navigate aning kalibutan na ba? Kabalog ka mo function o epektibo ka. Kaya wala man ka nabutuhan aning kalibutan nga daw sa waay ra. Kakapoy ra anang sige kag tuyok-tuyok, balik-balik anang imong ginabuhat, balik-balik ang problema, balik-balik ang struggle. Patay ka po yan na. I believe na ka diha. No? Kaya para madiscover nimo ang imong katuyuan. No? Sabay ani nga proseso. Kay kani nga proseso, mao ra mi among trabaho. Amo kang i-usher para makaila ka, makasabot ka, ug madiscover nimo unsay dapat madiscover nimo para sa imong kinabuhi. Kay kung madiscover nimo ang imong katuyuan, magbenepisyo ang katawhan na kapalibot sa imo sama sa imong pamilya. Ang pagdiscover sa imong kaugalingon mao ang butang na dili gusto sa kalibutan nga imong masinati. Mao po na problema. Kay ang pag-ila kung kinsa ka usa ka hulga kang Satanas. Mao na trabaho ni Satanas nga di jud kanya i-blind jud kanya kay para dili ka makamatngon ba sa kung kinsa jud ka. Mao na trabaho ni Satanas, mao na yung gibuhat kay Adam ug kay Eva.
Iyang gilimbungan sila aron mukaon sa kahoy sa kahibalo. Nga di naman nila kinahanglan makahibalo kay maayo no, dili man lang sila maayo. Unsa to nga knowledge of good and evil? Iyang ginahintays. Gilad niya si Eve nga anong kinahanglan nga nalimbungan sila no sa kahibalo sa maayo. Na wala nila masabtan pod nga dili nila kinahanglan nga magtinguhaan ng kahibalo or kanang knowledge of good. Dili nila kinahanglan nga naman perpekto naman sila pagbuhat. Sabtan ko? Ang imagine mo, ang gi-offer lang ni Satanas sa ilaha na pagkauno nimo ni masabtan nimo unsa ang maayo ug unsa ang dili, unsa ang evil. Tama, right? Sila Adam, wala nila nasabtan. Si Eva, ano sabton pa man nimo unsa ang maayo nga sobra pa man sila sa maayo. Perpekto man sila nga pagbungna sa Ginoo. Hello, nabota diha? Basaha ra gud na sa Genesis chapter 3 verse 6. Makita man yun na diha na ang tawa ha unsay nakita mo na kay ang demonyo iya kang hintay sa unsay makita, okay? Unsay matinguha. Mo na yung mga unsa sa mo tawa diha og sa dihang nakita sa babae ang kahoy maayo. Unsay nakita? Ang kahoy maayo. Maayo nga unsa? Maayo nga pagkaon. Og makalipay sa mata. So mao na karon kay gusto malipay. Ug ang kahoy maayo nga tinguhaon aron makahimo kang mamahimo kang maalamon. So mao na ang bitik no ni Satanas nga iya lang gi-offer niya nabitik gyud ang babae kay ay ba wala gid inosente man sila. Mao sa gibuhat gikuha niya ang bunga nini o gikaon o gihatag usab kini ngadto sa iyang bana ug siya mikaon usab. Mao nang dili ta matingala karon nakasagaran nato kadaghanan kanato karon ang atong gusto lang makontento ra ta ug kanang maayo lang basta maayo okay na. Ang maayo okay man. Pero naay hingpit. Naay perpekto. Unya ang atong Ginoo perpekto. Hello, nababadaya. Nga magkontento man ang mga katawan sa maayo nga naamao tay perpekto. Ang problema kay wa nila masayran nga ang tinguha sa Ginoo is ang pagkahingpit, dili lang pagkamaayo. Remember di mo itong isgutan ka ganina, di ba? Ang maayo, usahay maoy, hinungdan nganong di nato mabuhat ang tama. Hello, nababada? Unsa ang hingpit, unsa gyud ang tinuod. Tama ni, ingon ni Jesus, ha? Ingon ni Lord. Matthew chapter 5 verse 48. Busa, pagkamahingpit ka mo. Be perfect. Be perfect. Hindi mo dapat be perfect. Come on. Sama sa atong hamahan sa langit nga perfecto. So kaya anak man kata, hindi dapat na maging hingpit ta. Sama sa atong hamahan sa langit. So mao na nga gitawag ka karon hawas ka ngit-ngit kay kutob ra ka sa maayo. Ang will sa Ginoo sa imo hingpit, perfect. Anay mo tapad. Murag perfect pero padulong na sa pagka-perfect. Amen ba? So kung masabtan lang yun sa kadaghanan, no? Unta kung masabtan, no? Nga ang kasulatan na ana sa Biblia, dili lang na siya gininhawa sa Ginoo. No? Kini usab inspirasyon sa Dios ug kinabuhi alang sa iyahang mga katawhan, labi na sa mga nagatuman niini. Kung magtuman ka, dili ka na magtuman ha, sa imong buot pagbuot. Kanang imong tumanon ba, kung mag-obey lang ka sa pulong sa Ginoo, makabenepisyo ka. Ngano man da mangugat ko sa inyo ha, dag storya diri be. Ngano mangugat man ang pangimbitan ng nasa simbalay be. Kanang gahos. Kung wa lang sila nakasinati sa kaayo sa Ginoo. Naba mo diha, naay benepisyo. Pero mao lagi na, kinanglan nimo biyaan ng kalibutan. Naba mo diha? Mo-obey ta sa pulong sa Ginoo kay naadri ang tinuod na kinabuhi. Dili lang siya gininhawa, inspired pa siya. Okay, basahan na to. 2 Timoteo chapter 3 verse 16. Ang tanan kasulatan gipadasig sa Dios og mapuslanon aron tudloan kita kung unsa ang tinuod og aron ipahibalo kanato kung unsay sayop sa atong kinabuhi. Mo nang uban dili ganan ba sa Biblia kay di mas gusto masayran unsay sayop silang kinabuhi.
Ha? Wala ang Biblia kay mamadlong man jud. Ingon sa ingon rin, kini mapamadlong kanato kung kita nasayop ug magatudlo kanato kung unsay angay buhaton. Di pa kana madlungon ka kung sayop ka, pero tudloan pug ka kung unsay angay buhaton. Dili para sa imong ginikanan nga hapakon ra ka diretso o magakabalugan ni unsay imong sayop. Ingnon na kag-kiat pa ka. Di ba? Di ba na ay mga tao na kalit na lang dili magpakita sa imo manluod, masuko, subagon lang kalit. Wa man lang kakabalo unsay sayop nimo. Ang uban pod sige ra ka ingnon nga ani ka, sayop ka. Di pud katudloan unsay buhaton. Pero ang Biblia kompleto. Oh. Di man ka gusto masakitan sa mga tao, dili ka sa Biblia. Kaya ang Ginoo dunay katungod nga magtudlo kanimo. Dunay mag-correct kanimo. Tama ba? Anawa ra gud ni Salmo ato man ning gi-quote last week. Salmo 19 verse 7. Ang balaod sa Ginoo hingpit, perfect. Okay? Nagabag-o sa kalag. Wala lain makabag-o sa imo ha. Ang pagpamatuod sa Ginoo sigurado, sure jud ta. Okay? Nagpamatuod sa mga butang nga yano. Ano daw? Unsa daw? Magpamatuod sa mga butang nga yano. Asa ra ka ana? Nga ang mga yano-yano magkaroon og wisdom. Oh, para sa ko sa una ba nga, di ba daw sa waay ra, wow, ang minaw sa ko sa una. Pero karon daghan maminaw na, pati ikaw maminaw na. Ano man, tungod na sa kaalam. Nagikan sa asa, sa kasulatan, gikan sa Biblia kay pulong man na sa hari. Daghan kayong gikorek sa kong kinabuhi, sultian mo. Daghan kay gikorek ang Ginoo sa kong kinabuhi, pero gitudloan ko niya unsaon pagbuhat og matarong. Muna natarong akong pamilya, natarong ang mga tao nakapalibot sa kuha, ug nagamit ko sa Ginoo na magbuhat pod para mapatarong ang uban mga tao. Ang sama ninyo diha sa inyong simbalay. Hello? About diha? Again, paminaw mo, hingpit ang balaod kay makausab og kinabuhi. Ug kini sigurado, ang Ginoo dili mamakak. Namo mo diha? Mahimo ang yano nga mahimo nga ha? Manggialamon. Mahimo ang mga maayo, mahimo silang hingpit. So kung maayo lang ka, maging perfect ka. Kung magpadayon ka, kung mag-grow ka. Mao kini ang maayong balita sa gingarian nga giwali ni Jesucristo 2,000 years ago. And mao ni ang among ginasangyaw kaninyo karon. Ang among mga pag-ampo nga inyong masabtan, inyong dawaton, o inyong i-applikar sa inyong mga kinabuhi para dunay makita na kausaban. Amen? Magampo ta. Salamat kayo, Ginoong Hesus, no, sa imong kaayo, sa imong mensahe. Salamat sa imong mga pulong na dili lang maghatag sa mga og kadasig, but maayos ang among mga kinabuhi. Sayod mi nga ang imong pulong gininhawa gikan sa imong balaang espiritu. Sayod mi nga ang pulong nimo Lord tinuod, no, walay flawless Lord, perfect. And I pray, Lord, O God, na kami tanan karon nga nakasabot ani, Lord, among tagaan og application, Lord, para sa among mga kinabuhi nga natagaan mo gustisya nga ang tanan nimong nasulat ma-apply, mabuhat namo, Lord. And salamat kayo nga imong kusog, ang imong abilidad nga gikan kanimo maghatag sa imong mga katawhan, Lord, kay para matuman ang imong pagbuot, Lord, sa ilahang mga kanya-kanya nga kinabuhi. So I declare, Lord, O God, today nga blessing nga gikan sa imuhang gingharian. Ang peace, Lord O God, na maghataw og kaharuhay sa mong kinabuhi, ug ang kalipay nga gikan lang sa balang espiritu mukunsad sa matag panimalay karong adlaw ug sa kahangtod-kanturan mo, God. Salamat kaayo sa ngalan ni Jesus among mga pagampo, ang tanan mingon. Amen. Amen. So kita ta next week. Hi, I'm Chai Ladamara Begyan. I'm 40-something year old and my husband is... I'm Jack Begyan, 43 years old. Ang work na mo karon, ako sa contractor, then nag-transition sa mining, then tracking sa mining sa ore sa Surigao. Ako ay taga-balay, housewife. Before DE, masasabi ko lang, lahat ng bagay na kahit hindi ko hilingin, masyado akong blessed.
blessed sa love, financially blessed. Masaya naman yung life ko, pero laging may kulang. Wala naman ako pinagsisihan sa lahat-lahat kasi nga, yung mga lahat ng mga trials is, yun yung siyang key para, makilala ko si God. Saka malaman ko yung purpose ko dahil doon. Kami ni Jack is living in sin for at least 15, 16 years. So, namin isa ka anak. Pero si Jack lahat is giver, lahat. Andyan lang yun siya. Si Chai, kaduha na nagikasal. Ako, first time pa ko gikasal. Ako, before DE, nagi ko sa worldly system tungod sa akong trabaho nga sa construction niya. Government projects ginatanan siya. Na akong mga apilan og bidding tanan niya. Tanan nga mga politiko nasa apua, muduol, so full of corruption, left and right. So aside sa muduol sa ako na po personal nga mga projects, so left and right kada lihok hatag og kwarta. So dili pwede diri ang mga tao nga boksingero, ana gyud permanente kwarta. Then kani akong trabaho, gabi ka stress, pressure kaayo og labi na sa akong work, finances ug sa family kay mao na may awayan gid namo kay against kay siya sa akong trabaho. So mas dako pa akong ginahatag nga SOP kaysa tight sa Ginoo. Muna awayan gid namo permi niya, ako gagawas ko permi na anadyo ko sa outside world niya, siya balay lang. Sige mig-away, mahatag nako tanan sa mua, wala mi problema sa finances, walay problema. Ako di ko ga inom kaayo panagsara mo gawas unya, wala koy uyab, wala koy kabit. So muna akong gibasihan gyud permi nga ano mag-away man mi. Iabot pud sa point nga pinaka worst yun nga away gyud kanang makaingon ko nga dili na gyud ko. Apil mig DE kay iabot na mi sa time gyud nga mag fix gyud ako na bulag na gyud mi. So maluoy ko sa akong anak kay ang iyang past broken family niya akong anak maliwat gihapon broken family niya luoy biya. Pero marintig na siya niya dili lang na siya once, twice, thrice kadaghan gyud sa pila ka tuig na mo pagpamuyo 16 years, 15 years, 16 years mo ginabalik-balik na mo. Before mi nagka-hiwalay gyud, nagplano gyud mi magpakasal na. Abi na kog mahuman na gyud ni. Kaya ako ni stop na kog pray sa Ginoo nga. So, bahala na ka Lord ko. Sige makog ampo sa imo, wala man gyud kuan. Gisisi na gyud ako ang Ginoo nga. Wa man ta koy gibuhat gid utan tanan akong gi-blame tanan ba ana. So wala maging sa may purpose ani sa tag-ampo niya wala day gihapon. Sumuro na ako diha ra ko taman. Pag plano na mo nga pakasal mo bitag halos dili magpakasal para lang ma-save gyud. So adto na mig kuan butuan kuha mig kuan sinumar. Kumaon na ni Lord. Paglinya pa lang gani mo naglain na among buot. So sige na miglalis gamay nga bikil nga pinabundak ng istorya. Mo to nakakuha mig sinumar. Pauli na mi og San Franz, start na murag na ni spark. Suko ming duha. Yab-an bitaw ko niya og kuan, pag nagkamulok og deb, yab-an ko niyang pineapple juice. Ligo ko, suko kay ko ga-drive ko ba disgrasya mi. Bulag mi siya adi na madayon ang kasal ana. Ay sus, ako pod labaw na ko ingnan. GC on pa na akong sinumar ko, uli ta sa amo hantod uli mi duha ka oras. Wa gi meeting gani ana, tawagan ni iyang best friend. So ako, wa ko gitawagan kay wa man koy amigo nga mashiran. So mao na nga time nga stop na gyud. Fix na ko nahuna pero ang nasa kong unahuna pod na magbulag na mi, akong anak ug iyang anak pod nga ako na may gituring na tito niya, daddy. Sinabi niya na parang umabot na kami sa point na kailangan na namin para yung kunting respeto na naiwan sa relasyon namin is at least ma-save pa yon. So kailangan namin maghiwalay for good. Namang ko'y spiritual advisor since mga 2000 pa. Gi-open niya sa kuan na willing ba daw mi mag marriage counseling. 1 week pa bago ko nag-open siya na yung project. What if mag-counseling siya? Oh sige, anong para na. So ako kahit papaano na feel ko na ayaw talaga niyang bumitaw din no. Kasi siya nagmamadali na kasi kung wala na chance, wala na good ka nang munaog na good siya. Yun yung time na nakilala namin sila Pastor Rorong. First meeting na mo is halos masingnaan namin sa isa ka cafe. Halos gihapon mi magsinumpagay gihapon mi ang tingog murag dako pagyud kaayo as in gyud murag di wa joy magpalupig. So mo to siya na go na mi. Di ba sa Catholic is ginapat tan-aw biya gyud ng Passion of Christ. Pero kanang murag baliwala lang. Pero nabalik siya utro katong nag-DM eh. Tingala ko ng siguro hilak. Murag naluoy bitaw ko sa kay Jesus na grabe gyud ang gibuhat sa iya ba para ma-save ta. Una na ako na kung ako to, murag di na ako kaya siguro na
isakripisyo ako anak para sa uban. Wala akong hiniling noon kundi ang magpatawad at humingi ng tawad. Lahat ng parang sumasagi sa isip ko, lahat yung mga nagawan ko ng kasalanan. Ako lang itong dapat humingi ng tawad. Kahit gani, kato na time na kahit gani sa mga tao na wala na diri sa world, humingi pa rin ako ng tawad. Kasi hindi ko naibigay sa kanila yung para sa kanila. Kung andito pa sila, nawala ako ang guilt. Ay, feeling na ako ato na parang nabitaw tamuan something na parang nakayakap, na puro white, na parang hindi ko alam kung saan galing. Basta yun yung feeling ko. Ako, during sa DE, agi-focus yun ako nga ma-excite ko na mahuman. Kay para lang yun, magkaayos minichay. Kay mo ginay hinungdan nga naami diri karon na nag-DE mi ug mo sa una pa nga plano mo apil og DE. Di ko gusto ang among anak ma-broken family unya labi na tong adopted nako na anak ni Chay na tumo nang i-save yun mo nang excited ko pag during sa DE yun nga Lord kumanon ginako ni Lord kung bahala sa akong trabaho dito nga nabilin na-realize na ko nga kumao sigurong dili ko ihatag sa Ginoo sig ampo kuan maday ko kanang lastful nga pagkatao. So, kud akong cellphone daghang kay mga porno kung ano makani pero wala man ko gibuhat gadautan. Ana ba mo pero kadtong pag-DE apil biya to siya kung iyay unya mahuman lang ning kuan ako gining irison tanan. So mo to akong saad nga irison gito tanan. Sa during sa DE na kita na ko akong mga sala daghan gid kog sala magamay umadako na kita gid nako. Nakaingon jud ko nga miracle gid to siya. Sa 3 nights and 3 days during sa DE akong cellphone yun halos every minuto daghay mo tawag mo text na ko mo na akong kabalakan nga mag-DE ko so mo tong wala ko nagpahibalo sa akong mga tao nga mag-DE ko mayon ako nga busy ko di ko katubag nga ana so wa sila kabalon sa plano nako samtang ga DE simple kabado ko nya kung say problema sa site sa project ana na mga request ana paghuman first night dugay man kay tumahuman nakaingon ko miracle unya amazing yun kay pagtan-aw nako sa akong cellphone ko nga karon lagi mga 20 ni ka miss call ana pila ka text pagkuha nako na amaze ko kay bisag isa wala guba ba yung signal diri pinaana pa ko so mo gito akong na kuan kay gabi man gyud ko Lord mo gyud ni nga grabe ka busy gyud ay ko so mo gyud ni nga na ma-realize nako nga toiling na kay ko. Dati kahit sila pastor alam nila yung parang hirap na hirap ako tumanggap ng bisita. Hindi dahil maramot ako, hindi rin dahil tamad ako, kundi yung bang saya sa oras. Pag lalo na sa mga yung nonsense. Amazing kayo si God kay eventually hindi namin namamalayan, hindi namin alam na nandito na kami, nagtagal kami, tapos uhaw na uhaw pala kami. Tapos yung mga tao na parang i-reach out namin, never kami nag-reach out. Sila ang kusang lumalapit. Grabe ang Holy Spirit mag-work kasi hindi mo nga namamalayan. Andyan na kayo. Tapos ngayon, bago lang, siguro naka 3 weeks na kami sa second simbalay. Ako, after DE, plano na gimi magpakasal. So wala nagi kutsay, wala nagi sinumar magisi ani. Ang kalahian na gyud sa naka-DE o kanang naka-align na kani God, labi na kanang mag-away bing duha. Pag naana mo sa kay God, naka-align na mo tapos sige ka nakagbasa og scripture ana. Makabalo ko nga asay mali ana. Naagyo ko batasan pud nga dugay ko magpasaylo pero mag-sorry ko late na. So ginahinay na ako nagbag-o niya mga ina kog sorry sa iya. Amazing yung kaayo pag naana mo sa naka-align mo ni God kay kamong duha mismo malikayan na gid ang away. After DE dugay pud binaka simbalay. So after 2 years naana mi simbalay niya duha na pud ang amo ang simbalay na may disciple ang ginadala. Pinaka-amazing yun kay mismo na ang mga tao na sa palibot na mo sila na ang gaduol, sila na ang magnet. Ang gaduol pud sa mga relationship pud puro kuan gyud na siya, puro nga mga relasyon. Ma-amaze ko ba kay di na ko maula mo post sa Facebook ug mga about sa Ginoo kay lagod sa ko ang taga San Franz kay ila sa ko akong kinsa ko unsa ko sa una hinahinay na nako ang putol ang akong outside nga worldly nga maginabuhat pero ginagmay na lang naagi hapon kay napan may advice man ni Pastor Roro na transition so ang among relationship ni Chay natuma na gyud nakuha na gyud akong gusto na mamuyo mig hapsay malinawon ug malampuson. Again, I'm Chay and Jack Begyan and we are radically transformed through the divine encounter.